na po kami makapaghanap buhay, sir. Natatakot na rin po yung mga anak ko na magtinda dahil yun po ang banta sa kanila na huwag silang pag-alagala po. Parang lumalabas sa mga utak ng mga tao rin makikitid na parang wala pang internet, wala pang kuryente. Nung may namatay po nung kapitbahay namin, pinaulanan po kami ng bato. Nang tumawag ang staff nyo sa amin, yung tungkol daw po sa usapin ng pangkukulam. Ako nga po sa sarili ko, hindi po ako naniniwala din sa pangkukulam eh. Ayusin na lang natin sa ibang bagay, nakakahiya kasi hindi na parang away kapitbahay na to. Isang pamilya mula sa Nueva Ecija ang bumisita sa aming tanggapan nitong nakaraang araw. Personal ko silang nakaharap at nakausap. Ang kanilang reklamo, abay, pambubuli, panghaharas, panggigipit, pangiinsulto ng kanilang mga kapitbahay. Ano ba ang dahilan ito? Tinawag daw po itong pamilya na ito mangkukulam ng kanilang mga kapitbahay. Pati mga bata ang kanilang pamilya ay binubuli na rin. Sus Mario Josep naman to. Bago yan, detalye ng sumbong, ito panoorin. Mag-anak mula Nueva Ecija sa bitag humingi ng hustisya. Ang ginang na si Gloria Reyes, hindi pa raw alam ang gagawin matapos pagbintangan siyang mangkukulam ng kanyang kapitbahay. Nirereklamo ko po si Rospe Centeno sa pagbintang sa akin na magkukulam. Ginawa niya po sa video, naghihiyaw po siya na sinisigaw po ang aking pangalan na kinukulam ko daw po siya. Ano kami dito mo? Ha? Ano? Nagkagamit ka ng pangalan. Sabi mo dito! Sigayin mo na pasigawin. Ano kami dito mo? Sa tuwing may namamatay po sa akin po nakabintang at yung mga pamilya ko, gusto nilang patayin. Asawa ko binugbog nila ng dahil sa pagbibintang nila. Lumalapit po ako kay Sir Bentol po, Bitag. Sir, tulungan niyo po ako dahil pamilya ko gusto nilang patayin. Isa pa naman si Kapitana na sumusundo sa akin para pindutin yung mga nagkakasakit. Sa mga namamatay sa akin nakabintang, kaya madalas ko binabato kami. Yung apo ko na nag-aaral, sinasabunutan nila, binubuli. Kaya, sir, tulungan niyo kami. Nasubukan ko pang nagpakamatay. Nasisira na ako ng ulo. Wala na akong ibang inisip. Ang iniisip ko, nananalangin ako. Walang oras na gabi, araw. Gusto kong mapunta dito sa kay Bitag. Yun talaga ang pinanalangin ko. Gabi-gabi yun talaga. Totoo ba mangkukulam kayo? Marunong ba kayong kumulam? Meron ka bang magic na? Wala. Hindi totoo. Relax ka lang. Madali yan. Okay na tayo. Ayusin natin bukas to. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitagmo. Makakausap natin ngayon. Ito ho nagrereklamo si Gloria Iniego Reyes. Magandang umaga po, sir. Pinablatter mo ba itong pambabato sa inyo? Sir, lahat po ng pambabato sa amin, sinasabi ko po kay Kapitan o kaya kay Kapitana po, ang sabi po sa amin, nakita nyo ba? Sabi po, ang sabi po ni Kapitana, tapos po, nung sinabi ko kung lalapit po ako sa inyo, sabi niya, wala lang tulpo. Parang narinig ko sa'yo. Opo. Hindi na uso ang mga tulfo. Ang balusin ko kaya mga putok sa buhong pendeho ng mga yan. Sir, pag sumisigaw ako at nagpapasaklolo, wala pong lumalapit. Tapos pag nagpupunta po kami sa barangay namin sa Platero po, walang tao. Palaging walang tao po. Sir, tulungan mo kami. Yung hirap namin dito na nangyayari na wala na kaming pinagkukuhanan ng kakainin namin. Yung mga apo ko po na nag-aaral. Kahapon po, sinabunutan na naman po yung apo ko na pumasok sa school. Wala kang makain. Bakit wala na kayong makain? Hindi na kayo makalabas ng bahay? Naka-lockdown na kayo dyan sa bahay ni... Paliwanag mo muna sa akin, huwag kayong... Gusto kong marinig sa'yo kasi baka hindi tayo nagkakaintindihan. Kasi parang ako'y naguguluhan, kaya huwag ka masyado mag-iiyak. Pag nagsalita ka, total nakikinig naman ako. Alam ko masama ang loob mo. Isa-isahin natin kasi ano bang nagkulang dito sa barangay? Kung may nagkulang ba at bakit hindi kayo matulungan at tumakbo ka pa sa akin sa Maynila, wala namang problema, tutulong kami.
Hindi na po kami makapaghanap buhay, sir, dahil po sabi po ng asawa ng sumigaw na hindi po kami basta-basta magpagagala po dahil kukunin po kami. Kaya po yung mga pinagtitindahan po namin wala na po. Natatakot na rin po yung mga anak ko na magtinda dahil yun po ang banta sa kanila na huwag silang pagala-gala po. Kung pagbabasihan ko yung sumbong mo sa akin, parang lumalabas ang mga utak ng mga tao rin makikitid na parang wala pang internet, wala pang kuryente. Pag may namamatay, kayo agad ang pinagbibintangan dahil nakulam. Paano kung namatay yun dahil sa katandaan? Namatay dahil may sakit? Opo, sir. Kasi po nung may namatay po nung kapitbahay namin, pinaulanan na po kami ng bato dahil kasalanan ko na naman po, nakabintang na naman po sa akin, sir. Ano ang matutulong ko sa iyo? Ano ang gusto mong gawin ko? Sir, mabigyan po sila ng leksyon na para hindi na po mauulit yung ganyan na ginagawa nila sa akin. Baka meron pang silang sirain na tao, kawawa naman po, sir. Cap Jean Jose, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali po, sir. Sir, narinig ko po yung sinabi ng kumari ko. Na Kumari mo. Opo, kumari. inaanak ko po yung anak niya eh. Inaanak mo, okay. Narinig ko po kasi, sir, yung sinabi niya, na sinabi ko daw po sa kanya na wala ng tulpo. Wala pong ganun sa sinasabi niya. Kaya kahapon po, nang tumawag ang staff nyo sa amin, yung tungkol daw po sa usapin ng pangkukulam. Ay, sir, ako nga po sa sarili ko, hindi po ako naniniwala din sa pangkukulam eh. Okay, salamat na ikay nakausap namin at natural, hindi kasi magiging balanse kapag hindi namin narinig ang Opo. panig ninyo, ma'am. Ano? Hindi raw sila makapaghanap buhay at wala nang bumibili ng kalampaninda kasi pag may namatay daw sa lugar, sila agad ang pinagbubuntunan ng sisi. Pag may nagkasakit. Opo. Sagutin ko na nga po din yan. Sige, sige, Sir ma'am. Ben, opo, yun, ang paghahanap buhay po nila, kaya ang bansag po sa kanila dito tuyo. Nagtitinda po sila ng tuyo. Hindi ko po alam kung bakit nga po sila huminto na sa pagtitinda ng tuyo. Wala na po akong nakikita pag nadadaan po ako sa kanila Yun naman pong sinasabi niya na pag po may namamatay o ano, sir, ano po, imbestigahan niyo po. Wala pong nagbibintang sa kanila ng tungkol sa mga ganon. Kasi may mamatay po man dito, yung may matatandaan po talaga, nagkakaroon Okay. po may sakit, yung ganun po. Mhm, At yun naman po ay rehistrado sa ating munisipyo, may RHU po tayo, na sila po ay galing sa pagkakasakit, yung mga namatay. Alright. Mhm. Masama po ang magsisinungaling po. Susumbong ako sa tulpo, sabi ko. Sabi niya po, wala nang tulpo. Napakarami pong tao na galing po sa Isabela na narinig po nila yung pambabato po sa amin, sir. Kap, nandiyan ka ba, Kap? Opo, ang kinalulungkot ko po, unang-una, yung pong una niyang sinabi, na nung may nambato po sa kanila, ay sinumbong niya sa akin. Kasi hindi po siya sa akin nagsumbong. Siya po ay nagpunta ng barangay at nagpa-blatter po sila. Nung una nga po, yung pong inaanak ko yung inutusan niya Nung una po, dala-dala nila yung bato, na ang sabi nga po, Ninong, may nambato po sa amin. Tinanong po yung inaanak namin na, ano ba ito inaanak? Bablatter ba o ano? Ang sabi po nung bata, hindi Ninong, ipinapaalam lang po. Ngayon po, dahil siyempre yung pong aksyon naman kasi ng barangay dyan, hindi naman po agad-agad dyan ipaalam din sa kanila Yung pong sumbong nila, inaksyonan po. Kasi inaanak po namin yung nagreklamo Di ba kayo pwede mag-ayos nitong kumare mo? Baka naman kayo nag-aaway kapit ba? Ben, tatapatin ko na po kayo, nagulat po ako, nagbabatian po kami niyan. Meron po kaming testigo na yung pong kareklamuhan niya po si Rose P. Centeno, nilapitan po siya Sir Ben ni Cap at saka ni Consal Arenas. Dahil ang sabi po ng piskal sa Rospi, hinihablan na po niya, na-dismiss na po yung itong usapin na to mag-iisang taon na po. Ang sabi po ni Rospi kay Cap, baka pwede mo naman akong tulungan kasi sabi po ni piskal, baka pwedeng ako lumapit na lang kay Ate Gloria kasi wala po siya talagang alam na kasalanan sa kanya. Gloria, nandiyan ka ba? Opo, sir. Pinakikinggan kong reklamo ninyo, dapat talaga mag-ayos kayo rito kasi ako, hindi ko nakikita kung anong nangyayari dyan. Siguro sa mga ganyang klase, kung talagang gusto mong gamitin ang lakas ng hukom, kayo talagang magdidemanda, pero patutunayan mo yan.
pwede ba kayo mag-ayos? Oo o hindi? Hindi po, sir. Jean, pwede mo bang, can you reach out to her maybe siguro feeling niya, you can make her Okay siguro po, better okay. na lang. Ano, alam mo naman, Opo, asawa ka ng opo. kap. Baka sakaling maayos mo na lang to. Nakakahiya pag-usapan sa ere, di ba? Opo. Sir, nanganganib nga po yung buhay ng asawa ko, sir, sa kanyang pamilya ko. Paano po kami mag-aayos, sir? Papa, okay, Glo, stop. Mhm. May mga pulis tayo, kung nanganganib ang buhay mo, i-report mo yan. Okay? Kasi hindi kita pwedeng bantayan dyan. At hindi rin trabaho ko magbigay ng security ang ating mga alagad ng batas sa barangay. Sakaling may duda ka sa barangay at hindi mo malapitan, makipag-ayos naman sa'yo, magpakita ka muna ng effort, Glo. Baka sakali. Ibigyan ka namin ng referral sa police, cybercrime group. Alam naman na, kilala naman namin yung head ng cybercrime dito sa Manila, si pinaka-head. Sa kahit anong probinsya, gamitin mo na lang yan. Alright? Kung talaga nanganganib ang buhay mo, may threat sa'yo, ipa-assess mo sa police. Okay? Merong threat assessment para doon sa mga may banta sa kanilang buhay. Kung gusto mo, yun ang tamang proseso. Okay, Glo? Okay na ba sa'yo, Glo? Hello po, sana po, sir. Totoo po yung mga sinasabi ni Kapitana, natutulungan po kami. Kaso po, yung mga ginagawa po sa amin dyan, lahat naman po alam ni Kapitana at Kapitan yun. Ayusin na lang natin sa ibang bagay. Nakakahiya kasi. At medyo hindi maganda. At ako naman ay parang naiilang na sa sumbong ninyo. Ha? Hindi na parang away kapitbahay na to. Maraming salamat sa inyong dalawa at nagharap kayo. Kaya lang hindi namin kayo mapag-ayos. Sorry na lang. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. #, ipabitag mo.